Siya lang po talaga pong alam kong makakasagot ng lahat, Mr. Chair, eh. Kasi ako po, nagtatrabaho lang ako kasi ngayon po, nag-iisa na lang yung nanay ko. Kami na, yung ano po, hirap din po kami sa buhay. Yun na nga, Na ilang taong ka ng broker, sa 10 taon na, at nakikipag-kontrata ka o nakikipag-usap ka sa mga hindi mo kilala. Kung kinakailangan mo ng proteksyon ng Senado, maibibigay ito sa iyo. sa totoo lang po, Mr. Chair, hindi na po talaga magpapakita yung animal na yan, eh. Nagbe-base lang talaga kami sa BL, Mr. Chair. Dokumento lang pong hawak namin. Wala po kaming karapatan para buksan yung container niya. Wala po kaming kaalam-alam kung ano pong pinaggagawa nila ng may-ari po niyan. O baka ayaw mo lang sabihin dahil natatakot ka. Mr. Chair, We want to tinanong na get po namin sila. ayaw naming ikaw ikulong. Pero ikaw ang susi para malaman natin sino si Carlos. Hindi kami naniniwala na hindi mo kilala si Mr. Carlos. Pero kung ito ang paraan para matigil na yung pagkakasangkapan sa inyo. Ayaw namin na kayo po ay makontempt, no? Nalulungkot din kami. Lalo na sinabi ni Mr. Tesoro na yung nanay mo ay nag-aalala. Kaya lang, sana binagbibigyan kayo ng kumiting ito na sabihin ng katotohanan dahil alam nyo sa inyong ginagawang modus, marami pong apektado rito. Agrikultura po natin na pinapatay. Usong-uso nagpapahiram, delikado po yan. Milyon-milyon ang transaksyon tapos hindi nyo kilala. 59 million ang halaga. Magtitiwala ka kahit na ang pangalan Pedro, Jose, Juan, Maria. Kasi po, Mr. Chair, sa kalakaran naman po namin sa port po, hindi naman po namin inaano yung personal na details po ng as long po yung documents po na na ibibigay po nila is accurate po, and then the same time po yun po nagtiwala din po ako kasi sabi niya po siya nga po yung authorized representative po nung 1024 po. All we are asking for is Mr. Carlos' last name, and you refuse to answer. Mr. And therefore, because of your refusal to answer, and there is a motion to cite you in contempt, you are hereby cited in contempt of this committee. May we request the, if the Sergeant at Arms can make if there is available a detention place here in the Senate, he will be detained here. If there is none available, we will have him detained in the Pasay City Jail. So ordered. Yes, you have the opportunity to speak up. Mr. Chair, sa totoo lang po, masyado na pong malaki talaga yung dagok na nangyari po sa akin. Kasi ako po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos. Tapos po, ganun po yung gagawin sa amin. Kung kami man po, ako sa totoo lang po, Mr. Chair, nung last time po, nung pagkatapos po ng hearing, ilang beses po ako umiikot sa port area po. Mahanap ko lang po siya. Kasi po, siya lang po talaga pong alam kong makakasagot ng lahat, Mr. Chair, eh. Kasi ako po, nagtatrabaho lang ako kasi ngayon po, nag-iisa na lang yung nanay ko. Kami na, yung po, hirap din po kami sa buhay. Yun na nga. Ginoong Tenero, 2017 ka pa broker. Ang hirap naman paniwalaan na ilang taong ka ng broker, sa 10 taon na, at nakikipag-kontrata ka o nakikipag-usap ka sa mga hindi mo kilala. Sana maintindihan mo, hindi namin nais na ikaw ay ikulong. Baka sakali sa ilang araw na ikaw ay nakapag-isip-isip, kung kinakailangan mo ng proteksyon ng Senado, maibibigay ito sa iyo. Kung nais mong pumunta muli, bumalik sa port area para hanapin kung sino itong Carlos na sinasabi mo, pwede kang samahan ng Sergeant at Arms ng Senado. Sa totoo lang po, Mr. Chair, hindi na po talaga magpapakita yung animal na yan, eh. Sa totoo lang po, hindi na po yan. Kasi kami po ngayon, nandito po kami. Sila po, nakaupo lang po sa kung saan po sila naroroon po. Hindi namin alam, pinagtatawanan na nila kami. Kami yung humarap dito na wala kaming kaalam-alam sa loob ng container po na yan. Kung alam lang po namin yan, hindi namin sasagutin yan, hindi namin yan, Mr. Chair. Kasi po,
Nagbe-base lang talaga kami sa BL, Mr. Chair. Dokumento lang pong hawak namin. Wala po kaming karapatan para buksan yung container niya. Wala po kaming kaalam-alam kung ano pong pinaggagawa nila ng may-ari po niyan. Kung ano po yung dokumento na ibibigay po sa amin, kung ano po yung, kung sample po yung BL po na ibibigay sa amin, yun lang po yung dokumento. Yung pakilist invoice po, yun lang po ang ano, yun lang din po ang ilalodge po namin, Mr. Chair. Wala na po kaming ibang pagkukuhanan ng information po niyan. Tapos po, ang labas po nung kanina doon, sorry po Mr. Chair, sorry po, naging ano lang po ako kasi iniisip ko po yung ako tsaka yung family ko po eh. Kasi damay na po kami ditong lahat. Yung nanay ko po, muntikan na po nung nakaraan kasi hinimatay po dahil sa nangyari. Hindi ko po mapuntahan dahil imbis na iuwi ko doon sa amin, ipapadala ko na lang po kasi kailangan nga po nila. Tapos ganito pa po nangyari, Mr. Chair. Kami po yung naano dito na kami po as broker po. Dinideklara lang po namin. Mr. Tenero, Mr. Tenero, 2017 ka pa broker. Baka meron kang ibang kapwa broker na maaring tumulong sa iyo para bigyan ng identification tong si Carlos. Kaya baka ayaw mo lang sabihin dahil natatakot ka. Mr. Chair, wala na po akong iluluwa. Yun na lang po, yun po talaga ang alam So wala namin. kang ibang kilalang broker na maaring kilala siya. Hindi ko na po alam, Mr. Chair, kung kilala niya, Okay, kilala siya alamin ibang natin. broker po. Kasi Alamin natin kung kinakailangan silang tawagan, kung kinakailangan mong puntahan, bibigyan ka ng proteksyon. Alamin natin. Yung mga kapwa mo broker na kasama mo ron, tanungin natin. Mr. Chair, We want tanong to na get po namin sila. ayaw naming ikaw ikulong. Pero ikaw ang susi para malaman natin sino si Carlos. Ikaw ang susi. Ikaw ang susi. Alam dyan. Kasi po, Tanungin natin yung mga kapwa mo broker. actually, May Mr. mga Chair, broker, marami na po akong- wala kang kilalang broker? Wala kang ibang kilalang broker? po. O Kasi yun. Yung marami na yun, patawag natin dito kung sinong may kakilala. Tutulungan ka namin. Pero ayaw naming hindi kami naniniwala na hindi mo kilala si Mr. Carlos. Mr. Chair, sobra-sobra na po ang nangyari. Siguro kung ikaw makapag-isip-isip dahil ikaw ay nasa kustodiya ng Senado, baka sakali mapag-aralan mo kung ano ang mas magandang hakbang. In the meantime, you are cited in contempt of the Senate. And we do not, sabi ko sa opening statement, ayokong gawin ito. Hindi dapat ang maliliit ang nakukulong. Pero kung ito ang paraan para matigil na yung pagkakasangkapan sa inyo na paulit-ulit na nangyayari, ikaw mismo nagsasabi, ilang beses mo nang ginagawa ito sa iba na hindi ginagamit lang ang iyong lisensya, wala kang kinalaman, iba ang mga kumikilos, iba ang pumupondo. So, we will leave it at that. We now call on So meron daw TIN, tax identification number si Carlos, nabanggit mo? Your Honor, yung tax identification number po nun, yun po yung nasa COR po, nasa consignee po yun, yung 1024 Consumer Goods Trading po. So 1024, TIN ng 1024, Yes hindi ni po, Carlos. yun po yung minibase namin na mag-lodge po. Wala na po kami ibang alam dyan kung anong ginagawa nila dyan sa internal po nila. Kami po hanggang dokumento lang po kami. Kami pa po ang ano dito. Okay, we will proceed. Brenda Desagun ng Berches Consumer Goods Trading. Kay Mr. Tenero Carlos. Kay Miss Brenda Vicente. So pareho kasi ang estilo ninyo eh. Hindi nyo kilala, alam lang ninyo, first name, pumirma kayo, pumayag kayo, milyon-milyon ang halaga. May motion to cite you in contempt. Duly seconded. Meron pa kayong nais sabihin? Yun lang po, Your Honor. Yun lang po yung silalay sa akin pong explanation. Sa totoo lang po, Your Honor,
Pinahiram lang po namin yung yung aming consignee po kay Sir Vicente. Yun po before nakikita-kita ko na sa pier. Pero hindi naman po kami totoong magkakilala. Then ang mga April po, lumapit po siya sa akin, nagtanong po siya kung may alam po ako. So yun lang po ang sinabi ko sa kanya. Basta ka ako sir, wala tong illegal ha. Umupo naman po siya sa akin. Ah, na, Mr. Chair, nagtatry po sana ako na pumunta sa pier pero medyo masama po lagi yung pakiramdam ko. So hindi naman din po ako titigil, Mr. Chair. Yun lang po talaga. Well, Sa lang po kami, sa royalty lang po kami, Mr. Chair. Wala po kaming alam sa ganyan. Mr. Chair. yes, Senator Jay. Ma'am Brenda, tsaka si Mr. Tesoro, ayaw namin na kayo po ay makontempt, no? Nalulungkot din kami. Lalo na sinabi ni Mr. Tesoro na inanay mo ay nag-aalala. Kaya lang, sana binagbibigyan kayo ng committee ito na sabihin na katotohanan dahil alam nyo sa inyong ginagawang modus, marami pong apektado rito. Agrikultura po natin na pinapatay. No? Sa inyo pong mga transaksyon, akala nyo pumapasok lang yun, labas, pero ang dami hong apektado po rito, ang buong sektor ng agrikultura. Kaya nga, sana po, pag kayo ngayon po ay nasa kustudiya, makapag-isip-isip kayo kung meron kayo makilala, nakapwa nyo broker, nakilala po si Carlos at si Vicente, sige, baka pwede nyo hong sabihin para matigil nito. Total modus na rin to, nangyari, pinahiram nyo yung lisensya nyo, makakasama nyo doon, yung mga nagpahiram din ng lisensya. Usong-uso nagpapahiram, delikado po yan, milyon-milyon. Ang transaksyon, tapos hindi nyo kilala. 59 million ang halaga. Sa totoo lang po, Mr. Chair. Alam nyo ba yung alam nyo ba yung kayong dalawa, Mr. Tenero, Miss Sagun, alam nyo ba yung multa dito sa economic sabotage, agriculture, anti-agriculture economy? Alam nyo ba? Life imprisonment. Ganun kaseryoso. Kaya kung hindi kayo magko-cooperate na alamin ang katotohanan at sabihin ang totoo, ang kapalit pa rin nito ay kayo ay makukulong ng panghabang buhay. Ngayon, kung kayo ay magsasabi ng totoo, maaari kayong gawing state witness. At pag kayo ay state witness, magiging immune kayo. At sana naunawaan ninyo, ayaw namin kayong ikulong. Pero ayaw din naming may nagsisinungaling dito sa committee ito. Yes po. At higit sa lahat, ayaw namin kayong ikulong dahil alam namin kinasangkapan lang kayo. Wala namang kayong kakayahang gumastos ng 60 million. Gusto namin malaman sino yung gumastos ng 60 million na ginamit kayo para pumasok ng smuggled na mga produkto. Sino yung mayroong 60 million halaga na kayang ipasok na walang import permit? In the case of Wala, it's 130 million. Mr. Pascual, no? Okay, go ahead. Anything else? Meron pa kayo nais banggitin? Wala na po? Mr. Chair. Okay, so there is a motion to cite Ms. Brenda Disagon in contempt, seconded. You are hereby cited in contempt of the Senate, and you are to be detained in the Senate premises. We now proceed with, since we're in this subject matter,